Good morning, good morning. Narito tayo muli sa lugar na ito upang magsumamba, magpuri at makinig sa dakilang salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa pagkakataong ito na muli kami ay matuto sa inyong banal na salita. Panginoon, dalangin ko nga po, Lord, na kayo po ang magturo sa bawat isa sa amin upang patuloy kaming maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Dalangin ko po, Lord, ang malalim na pangunawa sa aming pag-aaral, O Diyos, patungkol sa inyong dakilang pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay. So ngayong umaga, ating pag-aaralan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Okay? Makita po natin dito yung grabing pagmamahal niya sa tao. Ang sabi dun sa Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganun pa man, ang kanyang pag-ibig ay sobra-sobra naman. Lahat tayo ay nagkasala, ngunit ang kanyang pag-ibig ay dakila. Sa kabila ng ating pagkakasala, dahil ang Diyos ay mahal na mahal niya ang tao, gumagawa siya ng kaparaanan. At yan po ang dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesus para ialay ang kanyang sarili, para mabawi po tayo. Tubusin tayo sa pagkakasala. Okay? So, atin pong matutunan sa aklat ng ni Jonah, doon po sa Lumang Tipan, ang Ninive ay makasalanan. Ngunit, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, nais niyang iligtas ang Ninive. Katulad ng nabanggit ko sa inyo na talata, lahat tayo nagkasala. Ngunit dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, gumagawa siya ng paraan para tayo ay mabawi. Kaya nga sabi ng John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only Son, that whosoever believeth on Him will not perish but have an everlasting life. At doon pa rin sa 1 Timothy 2:1-4, Paul was urging Timothy that prayers be made for all people because God wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Hindi nais ng Diyos na may mapahamak, at ang nais niya, lahat ay maligtas, at nais niya, lahat ay makaalam sa katotohanan. Amen. So, ngayong umaga, para lalo po natin matutunan kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, atin pong pag-aralan yung aklat ni Jonah. Okay. Ganito po minsan ang tayo mga Kristiyano, pinaalam na ng Diyos na mahal niya ang tao at inutusan na ang mga tao na ipahagi ang kanyang pagmamahal. At ito po, makita po natin dito sa aklat ni Jonah ang karakter natin na mga Kristiyano, tulad din ng karakter ni Jonah. Okay? So una, dun sa chapter 1 ng Jonah, para lalong maging malinaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos, kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, at maunawaan din natin yung karakter minsan ng mga Kristiyano, ay matutunan po natin dito sa aklat ni Jonah. So, ano po yung utos ng Panginoon sa atin? Go to all the world. Share the good news, share the gospel, share the love of Jesus Christ to everyone.
Okay? Sa lahat ng tao. Dahil sabi po doon sa ating nabanggit kanina sa 1 Timothy, hindi nais ng Diyos na may mapahamak. Okay? Ngunit ang gusto niya, lahat ay maligtas. So dito, ang Ninive, ito yung makasalanang syudad. Okay? At nais ng Diyos, ang makasalanang syudad na ito ay magbalik loob sa Diyos. Okay? So inutusan niya ang Prophet Jonah. Doon sa verse 1, ganito ang sabi, "Go to the great city of Nineveh and preach." Sabi mo sa kanila na in 40 days, gugunawin ko ang Nineveh. Pangaralan mo sila na sila ay aking tutupukin kung hindi sila magsipagsisi. So ito po yung utos ng Panginoon kay Jonah. Ganyan din dito sa ating panahon ngayon. Inutusan tayo ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita dahil kapag sila ay hindi makaalam sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ang mga taong sa ating kapaligiran ay mapapahamak din. Kung kaya't bawat Kristiyana ay inutusan ng ating Panginoon. So inutusan ito si Jonah. Ngunit anong ginawa ni Jonah? Sa verse 3, "But Jonah ran away from the Lord." Inutusan ng Panginoon na ipangaral niya patungkol sa salita ng Panginoon. Ang ginawa ni Jonah, tinalikuran niya ang utos ng ating Panginoon. Instead na going to Nineveh, ano pong ginawa niya? Pumunta siyang Tarsis. So sa verse 4, "Then the Lord sent a great wind and such a violent storm that the ship threatened to break up." Nung hindi sumunod si Jonah, sumakay siya sa barko papuntang Tarshish, nagpadala ang Panginoon ng bagyo. Napakalakas na hangin, napakalakas na bagyo na mawawasak ang kanilang sinasakyan. Okay? Sa ating mga buhay, kapag hindi tayo susunod sa Panginoon, minsan, pinahihintulot ng Diyos na may malakas na unos, malaking problema, malakas na hangin, nakawawasak, nakasisira, nakakatakot, nakalagayan, ipinapadala ng Panginoon para tayo'y matauhan. Okay? So dito, in verse 5, "They threw the cargo into the sea to lighten the ship." Nagbawas sila ng karga. Yung barko na sinasakyan ni Jonah, dahil lulubog ang barkong iyon kapag hindi sila gumawa ng paraan na mapagaan. So anong ginawa nila? Pinagtatapon nila yung kargamento dahil sa lakas ng bagyo, lulubog ang barko na yon. So, pinagtatapon nila ang mga dala-dala nilang karga para lamang gumaan ang barko at hindi sila malubog. Minsan kapag tayo po hindi sumunod sa Panginoon, marami na aapektuhan. Pati yung kasamahan natin, katulad nito si Jonah, naapektuhan yung kapwa pasahero niya dahil sa hindi niya pagsunod. Kapag hindi po tayo sumunod sa Panginoon, mahal niya ang Nineveh, gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng paraan para tayo makapunta sa Nineveh. Okay? Nagpapadala po siya ng bagyo. Hindi lang basta bagyo, hindi lang basta problema. Napakabigat na problema. Para matutunan natin tumawag sa ating Diyos. In verse 12,
I know it is my fault. Pick me up and throw me into the sea and will become calm. Eto na po, nag-usap-usap ang mga tripulante, ang mga pasahero, ganun din ang mga namamahala sa barko. Hinahanap nila kung sino ang nagkasala. Nagpalabunutan po sila. At natuklasan nila na si Jonah ang may pagkakasala kung bakit may dumating na problema. Napakaganda ang puso ni Jonah dito. Bakit? Naging honest siya, nagpakumbaba siya, inamin niya ang kanyang pagtalikod sa kalooban ng Diyos. Ito dapat ang matutunan natin mga Kristiyano. Maganda kapag may problema, magbulay po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Bakit kaya may bagyo sa aking buhay o sa aking pamilya? This time, sila po lahat ay nagsitawag sa Panginoon at nagkaroon po sila ng pagsaliksik sa kanilang mga sarili. Bakit kaya nangyayari ang bagyo na ito? Bakit kaya dumating ang problemang ito? Magandang matutunan po ito. At dito, naging honest po si Jonah. Umamin po si Jonah. Sa ating pagsaliksik, kapag dadaan tayo sa pagsubok sa buhay o problema sa buhay, bagyo sa buhay, napakaganda po na tayo po ay magbulay sa Panginoon. Meron kaya ako pagkukulang? Meron kaya akong pagkakasala o paglabag sa nais o kalooban ng Panginoon? This time, napakaganda po ang sinabi ni Jonah. Sabi niya, I know it is my fault. Kapag malinaw na tayo po ay meron pong pagkukulang, napakaganda po na tayo umamin, maging honest po tayo sa harap ng Diyos. Sa verse 15, the raging sea grew calm. Nung si Jonah ay umamin, at ang sabi niya, itapon niyo ako sa dagat. Grabe po ang pagbabalik loob o pag-amin ni Jonah. Anong sabi niya? Itapon niyo ako para walang mapahamak. Di bali ako'y maparusahan. Huwag madamay kayo, sabi niya sa mga tripulante. So, itinapon po si Jonah. Siya naging honest. Sinunod nila ang nais ni Jonah na siya ay para lamang masave ang buong ship. Handa si Jonah na maitapon sa dagat. Okay? Sa verse 17 o verse 16, nung itinapon si Jonah sa verse 15, nawala yung hangin, nawala po yung bagyo. Verse 16, they offered a sacrifice to the Lord and made law and made vows to Him. Nakita po natin na mangha ang mga tao nung si Jonah ay umamin, nagsisi, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Nakita ng mga tao sa kapaligiran, natuto silang sumamba at mag-alay ng pagsamba at papuri sa Panginoon. Napakagandang lesson po ito na kapag matutunan po natin magsisi sa Panginoon at yung bagyo ay huminto, napakaganda nitong impact sa mga tao na kapaligid sa atin. Matutunan nilang magpasalamat, matutunan nilang magpuri,
magmahal, sumamba sa ating Panginoon. In verse 17, now the Lord sent or provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Tingnan po natin. Kapag merong pagpapakumbaba, kung merong pag-amin sa pagkakasala, kikilos at kikilos ang ating Diyos. May himala po kapag matutunan po natin humingi ng tawad kung tayo man ay nagkasala. At kapag tayo ay taimtim na humingi ng tawad, gagawa ang Panginoon ng kaparaanan para tayo mabuhay, para tayo ay magawa yung kalooban niya, at para tayo muli pagpalain ng Panginoon. So anong ginawa ng Diyos dito? Nagpadala siya ng malaking isda para lunukin ito si Jonah. In chapter 2, inside the fish, Jonah prayed to the Lord. So, nilunok si Jonah 3 days and 3 nights. Naroon po siya sa loob ng isda. Sino po ay nakakaalam dito kung ano yung nasa loob ng isda kapag ikaw ay nilunok ng isda? Tayo po, sa tuwing meron tayong nilulunok, para ito ay ma-digest, meron po tayong naroon sa ating katawan na kung tawagin ay acid, na siya yung magda-digest sa ating mga kinain. Sabihin nga natin acid. Ang acid po, ito ay napakatapang na kaya niyang tunawin ang anumang ating ipinasok sa ating katawan. So imagine niyo yung sakit na naramdaman ni Jonah nung siya'y nasa loob ng isda, naroon yung acid sa loob ng malaking isda na yon, para si Jonah ay makaranas ng hapdi sa kanyang katawan. At dito, sa hapdi na yon, nanalangin po si Jonah. Ano po yung panalangin niya? Ganito. In verse 2, chapter 2, verse 2, he said, "In my distress, I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help. He listened to my cry." Verse 4, "I have been banished, yet I will look again toward your holy temple." Verse 7, "As my life was slipping away, I remembered the Lord, and my earnest prayer went out to you, to your holy temple." Verse 8 and 9, Jonah learned his lessons. He had obeyed his own on all God's mercies. But with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. Sa loob ng isda, natutunan ni Jonah ang kanyang lesson. Siya ay malapit ng, sa verse 7, "As my life was slipping away," naghihingalo na siya. Sobrang hapdi, sobrang sakit ang kanyang naranasan sa loob ng isda. At ano sabi niya?
I remember the Lord, and my earnest prayer went out to you, to your holy temple. Nanalangin ng taimtim si Jonah. At naalala ni Jonah sa verse 9 and 8 na ang nangyari sa kanya ay ang sinunod niya ang kanyang sarili. Ginawa niyang idol ang kanyang sarili. Siya ang nasunod, hindi ang Diyos. At anong sabi niya dyan? Nung isinuko niya ang buhay niya at nagtiwala ng lubos sa Diyos, anong sabi? Salvation comes from the Lord. Kapag tayo masusunod sa ating buhay, ang tawag dyan ay idolatry. Kapag sinusunod natin yung ating sarili, hindi yung kalooban ng Diyos, tiyak mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo. Kaya ang tawag natin sa Kanya ay Lord. Nang ibig sabihin, siya lamang ang dapat masunod sa ating buhay dahil Lord natin ay napakabuti. At huwag na huwag, don't lean on your own understanding, sabi nga ng Biblia. Huwag tayong magtiwala sa sarili, bagkus sa Diyos tayo magtiwala at sumunod. Oras na tayo ay masusunod, katulad ni Jonah, ano nangyari sa kanya? May bagyo, bagamat nagpadala ang Panginoon ng isda para lamang matutunan niya ang kanyang lesson. Nanalangin siya ng todo. Dahil siya ay mamamatay na lang doon sa loob ng isda. Pero nung siya ay buong pusong nagpakumbaba, nagrepent, nagsisi, nagbago ng isip, sa verse 8 and 9 chapter 2 na yan ng Jonah, walang mangyari kapag ikaw ang nasusunod. If you make yourself your idol, ikaw ang masusunod. Pero nasabi niya, nung siya ay tumawag sa Panginoon, nagpuri sa Diyos, at nag-sacrifice. Kapag sinabing sacrifice, forget yourself and sacrificially i-offer mo iyong sarili sa Kanya. Kapag sinabing sacrifice, not your will, but His will. At nung siya ay iniwan niya ang kanyang sariling prinsipyo, isinuko niya ang kanyang buhay, ang kanyang prinsipyo sa Panginoon, salvation comes from the Lord. Dumating ang kaligtasan. Dumating ang ginhawa. Dumating muli ang blessing. Dumating ang maayos, magandang buhay. May kapayapaan. Okay? So yun po yung nangyari dito kay Jonah. In verse 10, nung ginawa niya yun, yung lubos na pagsisisi at sinabi niya, ang kaligtasan ay magmumula sa Diyos. In verse 10, the Lord commanded the fish to vomit Jonah unto dry land. Nung siya ay lubos na nagsisi at nagbagong buhay, ginawa niyang tunay na Panginoon ang ating Diyos. Iniluwa siya ng isda. Walang magagawa ang bagyo, walang magagawa ang acid o ang mga hapdi sa buhay. Bibitawan tayo nito kapag isuko natin ng lubusan ang ating sariling kagustuhan sa kalooban ng Diyos. Palalayain tayo ng ating Panginoon. Sabi dito, the Lord commanded the fish to vomit Jonah. Isinuka, iniluwa ng malaking isda si Jonah sa dry land. Okay? Kaya nga mayroong tayong kasabihan lagi, God will always make a way. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan kapag gawin natin siyang Panginoon ng ating
buhay. So ito po yung karakter natin. Minsan sumusuway tayo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagpapadala ng bagyo. Yung bagyo na yon, not to kill you, not to destroy you, but simply to transform you. Yan ang ating Panginoon. At nagpapadala pa rin ang Panginoon ng isda para hindi tayo lubusan malunod. Okay? Ngunit, sa loob ng isda, yun po yung ultimate. Talaga, mamamatay tayo doon. Pero kapag iwanan po natin yung pagiging makasarili natin, bagkus atin pong ialay ang ating buhay sa kalooban ng Diyos, may magandang mangyayari. Bibitawan tayo ng mga pains na ito. Bibitawan tayo ng anumang hapdi sa buhay. Bibigyan tayo ngayon ng pagkakataon ng ating Panginoon. Kaya in chapter 3, ang tawag ko dito, God is a God of second chance. Sa verse 1, God is a God of second chance. And in verse 3, Jonah obeyed the word of the Lord. Binigyan niya ulit yung kanyang salita. Go to Nineveh and preach the gospel. Pumunta ka sa Nineveh dahil mahal ko ang Nineveh. Inulit ng Panginoon yung kanyang command. Alam niyo sa ating buhay, every Sunday, every devotion, sa tuwing nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, every teaching o preaching na napapanood natin maari sa ating mga cellphones, lahat ng mga preaching, lahat ng mga pagtuturo na ating natutunan sa salita ng Panginoon, lagi tayo inuutusan ng Panginoon na sumunod sa Kanya, magpasakop sa Kanyang pag-ibig, ibahagi ang Kanyang pag-ibig sa iba. Lagi-lagi po ito. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, share my love, share the good news, share the gospel, invite people to church, share your faith. Lagi nandiyan po yung utos ng Panginoon sa atin. Binibigyan tayo ng chance to do these great commandments, great commission. Yung matinding utos ng ating Panginoon sa atin. Okay. So in verse 3, this time, Jonah obeyed the Lord. Sumunod ang Panginoon. Sumunod si Jonah sa utos ng Panginoon. Verse 5, the Ninevites believed God. Believed the preaching of Jonah. Makita natin dito na nung nangaral si Jonah, naniwala ang mga taga-Nineveh sa ating Panginoon. Nangaral si Jonah, ang lahat ng taga-Nineveh ay nagpakumbaba. Sa katunayan niyan, yung kanilang hari, inutusan niya ang lahat na dapat magsisi, dapat magbalik loob sa Diyos. Yung taong inaakala nating matigas, makasalanan, kapag tayo ay nangaral, hindi na tayo ang kikilos, ang Espiritu ng Diyos ang kikilos sa tao. Ano po yung lesson na makuha natin dito? Hindi tayo ang nagbabago sa tao. Hindi tayo ang instrumento para mabago ang tao. Tayo instrumento para sabihin ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Ang trabaho ng Holy Spirit ay para sila ay kausapin sa kanilang mga puso't isip. Kaya nga makikita po natin sa Biblia
Our work is to preach. And the work of the Holy Spirit is to convince them. Bulungan sila. Baguhin yung kanilang isip. Baguhin yung kanilang puso. Ang Diyos ang magbubukas sa kanilang puso't isip sa ating pangangaral. Ulitin ko po, mahalaga to. Ang ating role lamang, mag-invite sa kanila, ibahagi na mahal sila ng Diyos, ibahagi na merong impyerno, ibahagi na merong langit na hinanda ng Diyos sa sinumang magbabalik loob sa Diyos. Ito yung role natin. So si Lord ang mag-convict, si Lord ang mag-open sa kanilang puso, si Lord din ang magbago sa kanilang isip at puso, si Lord ang hihipo sa kanila. Ano yung role lang natin? To invite and to share the good news. Hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mahiya, dahil mahal sila ng Diyos. Kapag tayo po'y nahihiya, nalulungkot ang Diyos. Kapag tayo po'y natatakot, nalulungkot ang Diyos. Kaya mapansin mo sa Biblia, fear not, fear not, fear not. Huwag kayo mahiya. Don't be shy. Huwag kayo matakot. Huwag kayo mahiya. Sabihin niyo lamang ang aking pagmamahal sa kanila. Ulitin ko po, ang banal na Espiritu ang mangungusap, magbubukas sa kanilang mga puso't isip. Okay? Just do your part and God will do His part. Ang part natin, to invite them to share the good news. Just do exactly what He says and expect His part because He is faithful. Gawin lang natin kung ano talaga yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Ano yung pinagagawa ng Diyos? Go to all the world. Humayo kayo. Sabihin nyo ang aking pag-ibig sa kanila. Mahal ko sila, namatay ako para sa kanila. Abutin nyo sila, akayin nyo sila sa akin. So ito lang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Mag-akay, mag-invite, ibahagi ng walang takot, ibahagi ng walang pangamba dahil ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa atin. Ang Diyos na ang bahalang mangusap sa kanila. Ang tanging gawin lang natin na matutunan natin dito sa aklat ni Jonah, sabihin lang natin ang katotohanan, sabihin lang natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na ang bahalang magbago sa kanilang puso't isip. In verse 10, God saw what they did. He saw that they repented. He did not punish them as He had said He would do. May sinabi ang Panginoon na sila ay gugunawin in 40 days. Kung hindi sila magrepent. Nakita ng Panginoon na sila ay nagpakumbaba. Di ba nagpakumbaba rin si Jonah? Same. Kapag sino man nagpakumbaba sa Diyos, itataas ng Diyos. Kung sino mang lumapit sa Diyos at magpakumbaba sa Diyos, walang magagawa ang Diyos. Kundi tulungan ang sino mang nagpapakumbaba sa Kanya. In chapter 4, sa ating pagtatapos, 1 and 2, ito po yung dahilan ni Jonah kung bakit hindi siya sumunod sa Panginoon. Nakatulad din natin minsan. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon, hindi tayo nangangaral ng salita ng Diyos, dahil katulad din natin si Jonah, paminsan-minsan. Verse 1 and 2. The reasons why Jonah decided
not to obey the Lord ay nang dahil sa napakabait daw naman ang Diyos, maunuwain din naman ang Diyos, mapagpasensya ang Diyos, okay? At punong-puno ng pag-ibig ang Diyos. In verse 3, nagtampo si Jonah sa Diyos. Nang dahil dumating yung 40 days, hindi ginunaw. Dahil nung siya'y nangaral, 3 days po siya nangaral, nung siya'y nangaral, hindi ginunaw ang Nineveh. Ang mga tao sa Nineveh nagpakumbaba, nagsisi, at walang napahamak sa kanila. Alam nyo, kapag tayo lahat ay kikilos, dahil kalooban ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas, kapag tayo kikilos, ang Diyos din ay kikilos sa puso ng mga tao. After this service, after this preaching, mag-umpisa po tayo kumilos. Gamitin po natin ang napakagandang ibinigay ng Diyos sa atin na pamamaraan. Itong Facebook natin. Mangaral po tayo sa Facebook. Magbahagi po tayo patungkol sa pagbabalik loob sa Diyos, pagmamahal ng Diyos sa ating kaibigan, sa ating kamag-anak, sa ating pamilya. Gawin lang natin yung bahagi natin. I-share yung pagmamahal ng Diyos. Huwag ka na mag-isip kung ano pa. Tanggapin kayo nila ito? Naku, nakakahiya naman. Wala dapat ikahiya. Dahil nagbibigay ka ng higit pa sa pera, magbibigay ka na higit pa sa anumang regalong makamundo. Itong ibibigay mo sa kanila ay yung napakagandang regalo, si Jesus Christ sa kanila. Nagalit po sa verse 3, 5, and 4. Nagalit po si Jonah dahil hindi niya ginunaw ang Nineveh. Okay? Ibang klase, no? Ibang klase ang anak ng Diyos ito. Kasi ang totoo niyan, ganito ang history. Ang Nineveh kasi, ito yung umaapi sa Israel. Ang Nineveh kasi, ito yung nang bubuli o para bagang tinatakot nila ang Israel, kinakalaban nila ang Israel. Kaya nagtanim si Jonah ng galit, ng sama ng loob sa Nineveh. Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo yung kaaway. Sabi mo sa katabi mo, mahalin natin lahat ng tao. Ito po ang nais ng Panginoon. Si Jonah nagtanim ng sama ng loob sa kanyang kaaway. Kaya nga nang dumating si Jesus Christ dito, anong turo niya? Love your enemy. Makita natin ang turo ng ating Panginoon. To love your enemy. So this time, sa verse 6, then the Lord God sent or provided a leafy plant and made it grow up over Jonah to give shade for his head, to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. Nagtampo si Jonah, siya ay lumayo. Mag-isa siya. Nagtampo siya. Sa kanyang pagtatampo, para hindi siya mainitan. Dahil umalis siya sa kabahayan. Nagpunta sa isang lugar na kung saan exposed siya sa araw. Ang ginawa ng Panginoon, nagpatubo siya ng napakalaking puno para lamang merong takip si Jonah.
Alam niyo nangyari? Sobrang tuwa si Jonah dahil napakaganda ang kanyang kalagayan dahil sa laki ng puno na yon, napaka-presko, napakaganda ang kanyang kalalagyan. Natuwa siya. Pero sino nag-provide ng takip o sino nag-provide ng silong para kay Jonah? Ang Diyos. Sobrang tuwa si Jonah dahil na-comfort siya. Sobrang tuwa si Jonah dahil, wow, ang ganda naman nito. Hindi ako mainitan. Kaya lang, nagpadala din ang Panginoon sa verse 7. Nagpadala rin ang Panginoon the next day ng worm or uod which chewed the plant so that it withered. Nagpadala ang Panginoon ng worm, napakaraming worm, para kainin lahat ng leaves. Kainin. Sa ating buhay, huwag tayo makontento sa mga blessings. Tuwan-tuwa tayo minsan kapag may blessing tayo. Sobrang tuwa natin sa mga blessings natin. There's nothing wrong kung tuwan-tuwa tayo sa blessing. Pero nasasaktan si Lord. Kapag tuwan-tuwa tayo sa kalagayan natin sa buhay, maari nagsitaba na kayo, maari nagsiyaman na kayo, tuwan-tuwa na tayo sa ating yaman, tuwan-tuwa tayo sa kinalalagyan natin, masarap ang pagkain natin, masarap ang kalagayan natin, pero nakakalimutan natin yung utos ng Panginoon. Abutin natin yung mga tao na minamahal niya. Tuwan-tuwa tayo sa blessing, pero nakakalimot tayo na ang Diyos ay darating muli. At bago siya dumating, nais niya ang mga tao ay makakilala sa Diyos. Pwede magpadala din ang Panginoon ng worm sa atin, ng worm o ng uod, para maipakita lang sa atin na tuwan-tuwa ka sa blessing mo. Pero yung mga tao na minamahal ko, wala ka nang ginagawang aksyon. Hindi ka na nag-i-invite. Marami kang sineshare na nakakatawa sa Facebook. Marami kang sineshare na nagpapatawa o nagpapatama. Mga minamahal, i-share po natin ang pag-ibig ng Diyos. I-share po natin, mag-invite po tayo, gumawa tayo ng paraan to spend our blessings for people to come to know the Lord Jesus Christ. Spend time to invite, spend time to pray for people. Okay? Okay yung blessing. Enjoy it. But don't forget. May kasabihan, God is blessing you to share your blessing. Ano man natatanggap mo sa Lord, willing to share it to others. Natanggap mo itong turo na ito, share it to others. Hindi ka lang natutuwa sa blessing mo. Be a channel of blessing. Amen. Verse 8, when the sun rose, God sent or provided a scourging east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die. It would be better for me to die than to live. Alam niyo si Jonah, isa sa napaka-obvious na makikita na dito kay Jonah, matampuhin. Sabihin niyo nga, matampuhin.
Sabihin sa katabi nyo, bawal matampuhin. Si Jonah, nung umpisa, nagalit siya. May sama ng loob. Dito, nagalit na naman siya nung nawala yung blessing niya. Pinagpala siya, nawala yung blessing niya. Comforted siya, ang saya niya. Nagtampo na naman. Ulitin natin, dapat maalis ang pagiging matampuhin ko. Bawal magtampo sa Diyos. Wala tayong karapatan magtampo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Okay? Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niyo, makita natin sa aklat ng Job, wala tayong karapatan magtampo sa Diyos. Bakit? Sobrang lalim ng kaisipan ng Diyos. Ginagawa niya ang lahat ng bagay. Ito ay para tayo ay mahubog sa kaisipan na nais niya, sa karakter na nais niya. Hinubog niya si Jonah dito. Oo, masakit. Nawala ang lahat kay Jonah. Pero, hindi tayo dapat magtampo anuman ang mangyari. Ito isa natin matutunan dito sa aklat ni Jonah. Matutunan natin sa ating buhay. Huwag kang magtampo. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Gusto kong pagdiinan ito. Huwag na huwag tayo magtatampo sa Diyos. Bagkus, patuloy tayong magtiwala at magmahal sa ating Diyos. Verse 10, he said, "You have been concerned about this plant." Dahil nawala yung plant, nawala yung blessing. You have been concerned about this plant. Lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan, sumunod na araw. Wala kang hirap dyan, ngulit nalungkot ka nang iyan ay namatay. Ano ibig sabihin nito? Dapat mas mahal natin ang tao, ang Ninive, kaysa mga blessing. Anong sabi dito? Mas concern ka sa blessing kaysa mga tao. Ulitin ko po, hindi masama ang blessing, pero dapat mas mataas ang pagmamahal natin sa tao kaysa anumang blessing na meron tayo. Ano po ang aral dito? Naligtas ang Ninive. Nagbalik loob ang Ninive sa Diyos. Nagtampo si Jonah. Dahil masama ito. Binigyan mo ng awa, para yun ang ibig niya sabihin. Sa paglilingkod natin, ito yung last aral na matutunan po natin ngayong araw na ito. Mahal ng Diyos ang tao. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak sa tao. Ang sabi ng Biblia, God delights in the prosperity of His people. Natutuwa ang Diyos kapag tayo pinagpapala niya sa material na bagay. Kagalakan ng Diyos na tayo pagpalain. Ano sabi niya? Liglig, siksik, umaapaw ang kaya niyang gawin sa atin. Kaya lang, ang matutunan natin dito, hindi tayo natutuwa sa material na bagay. Mas higit na ikatuwa natin ay maligtas ang mga tao. Don't take me wrong.
Ang blessing ay hindi masama. Ang blessing ay kalooban ng Diyos sa iyo at sa akin. Ano sabi niya? Sa gospel, ano sabi niya? Kapag sumunod ka sa akin, ano sabi niya? 100-fold ang gagawin kong blessing sa iyo. Pero huwag kang nakatuon sa blessing. Dahil anong sabi niya? Mapasayo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Mapasayo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Pwede. Pero anong mapapala mo? Kung ang minahal mo itong blessing na ito at hindi mo minahal, kinalimutan mo na ang Diyos. Mga kapatid, mahal ng Diyos ang Ninive. Anong Ninive? Mga tao na hindi pa nagpabalik loob sa Diyos. Kung meron tayong higit na mahalin, hindi yung blessing. Yan ang turo dito. Tuwan-tuwa ka doon sa shade. Tuwan-tuwa ka doon sa puno na yon. Pero hindi ka natuwa sa mga tao dito sa Ninive na nagbalik loob sa akin. Dapat, anong sabi ng Biblia? Kung may isang tao na nagbabalik loob sa Panginoon, nakakasiyahan ang kalangitan. Gusto mo ba magkaroon ng kasiyahan, kagalakan sa langit? Let us win souls. Dahil mahal ng Diyos ang tao. Mahal niya ang Ninive. Mahal niya ang sangkatauhan. Kaya niya binigay si Jesus. So ano po yung aral to wrap up this message? Chapter 1. Let us obey God. Let us obey God. At kung tayo man ay nagkasala, number 2, don't forget to repent. Don't forget to pray like Jonah. Kahit siya'y malagutan na, tumawag siya sa Panginoon at iniligtas siya. And since God is a God of second chance, nagpadala siya ng kaparaanan niya. God will always make a way. Kung meron mang mga nawala sa'yo, huwag ka mawala ng pag-asa. Hanggat buhay ka, may Diyos na tutulong sa'yo. Take courage. Huwag kang malulungkot kung meron mang nawala sa'yo. May material blessing na nawala sa'yo, forget it. Dahil ang Diyos ay Diyos na buhay, na nangako. Kagalakan niya na ikaw ay pagpalain. Matutunan mo lang ang lesson mo sa buhay. Let's go on serving God. Let's go on loving the people of this world to bring them back to the Lord. And when we do this, the heavens rejoices. Matutuwa ang Panginoon. That is the reason why He called you out of darkness into His light. To shine in darkness. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Kamag-anak mo, pamilya mo, kapitbahay mo. Jesus died for them. Let us offer our lives for them. This is the message. Huwag tayo matutuwa sa mga blessings. I-enjoy mo yung blessing. Pero, magkaroon ka ng habag sa mga tao na minamahal ng Diyos. Dahil higit na ito ang nais ng Diyos. At kapag habang tayo sumusunod sa Diyos, malinaw ang sabi ng Biblia, na kapag siya ating unahin, ipagkakaloob niya rin naman ang lahat sa atin. Ulitin ko po, ipagkakaloob niya rin naman lahat. Even overnight, kaya niyang gawin yan. Siya ang Diyos ng himala. At dito mo ma-enjoy ang iyong buhay. So mga kapatid, let us not forget, blessings are not an hindrance
to follow the Lord. But your blessing, use all your blessing to win souls. Use your blessings. Use your strength. Use everything para sa ating Panginoon. Pagpapalain ka, pero don't forget na yung blessing mo, para lalong maglingkod ka sa Diyos, unahin ang Diyos. Dahil sa oras na minahal mo yung blessing na yan, pwede yan ihipa ng Panginoon. Pwede yan alisin ng Panginoon just to teach you a lesson. Pwede mawala yan. So anong gagawin natin? Magpatuloy tayo, unahin ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo. Kung may problema ka ngayon, kung meron kang pinagdadaanang bagyo sa buhay, huwag kang malungkot. Ang Diyos ay buhay. Kung ikaw man ngayon ay nasa loob ng isda, napakahapdi yung kalagayan, tumawag ka sa Diyos. Huwag ka mawala ng pag-asa. Iluluwa ka at iluluwa yan. So let us serve the Lord. Let us use Facebook to share the love of God. Let us invite people. Makita natin yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao na nakapaligid sa atin. Mahal na mahal ng Diyos ang tao. Dapat mahalin natin ang mga tao more than the blessings. I'll repeat. Anong sabi ni Lord? Huwag kang mag-alala. Kung kaya ko ibigay ang aking anak, yung pakayang, yung pangangailangan. So huwag kang matakot. Do what God wants you to do. And He wants you to become a channel, instrumento, para mga tao na nakapaligid sa iyo ay madala mo sa church, ma-invite mo sila at ma-share mo ang gospel. Huwag kang matakot. Gawin mo na yung part mo. Just share and God will transform them. God will touch them. And God will lead them to repentance. Si Lord na makukonvict sa kanila, huwag ka lang matakot. Okay? So let's pray. Panginoon, salamat po o Diyos sa oras na ito. Nakita po namin, mahal na mahal mo ang mga tao. Sobrang mahal mo ang mga tao. Ayaw mo silang mapahamak. Iniligtas mo kami para rin kami ay magligtas. O Lord, may pangako ka na pagpalain mo ang mga taong sumusunod sa iyo. At may pangako ka, Lord, sasamahan mo kami hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya, Lord, samahan mo po, Lord, ang aking mga kapatid na ito. At sa oras na ito, I pray, anuman ang kanilang kalagayan, give them the strength to pray. Give them the strength to repent. Give them the strength and joy to live and to do your ultimate goal to mankind, to bring all people to repentance. So give us the wisdom, give them the wisdom, give them the courage, and I pray, Lord, open the windows of blessing, bless their needs, bless their needs. At alam ko, Lord, na walang imposible sa iyo. Samahan mo po inyong mga anak, bigyan mo, Lord, kami ng kagalakan, ng tapang, lakas ng loob, at puspusin mo ang aming puso ng pag-ibig, ng awa, na magkaroon kami ng pagmamahal at awa sa mga tao. Dahil mahal mo sila, kinaawaan mo sila, at minamahal mo sila. At Lord, ito ang utos mo sa amin, na magkaroon kami ng pag-ibig. Hindi lamang sa blessing, higit sa lahat, magkaroon kami ng pag-ibig sa mga tao. Kaya this is my prayer, Lord. Madama po namin ang pagmamahal mo sa mga tao. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka at sambahin ka. Salamat po, Lord, sa mensahe mo ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. So, God bless everyone. See you next meeting. God bless.